Maayong adlaw sa tanan nga mga kauturan. Nagapasalamat kita sa Ginoo. Kami nagabalik sa siningatak na sa paghatag sa aton sang komprehensibo nga pagtuon sa eskwela sabatika. Amo ini ang Sabbath School Lesson Review, Panayan version diri sa West Visayan Conference. In behalf sa West Visayan Conference leadership, luyag kami nga magpaabot sang matamis nga pagpanamyaw sa tanan nga mga kauturan sakop sang West Visayan Conference. Kag bisan pa sa mga kauturan naton abroad nga nagasunod sang sini nga tulunan naton sa diri sa nga ginahimo naton diri sa West Visayan Conference. Nalipay kita nga karon nga tion kaupod naton ang aton nga maukod nga stewardship director at the same time sa legal and trust services diri sa West Visayan Conference, the person of Pastor Rini Boy Ventura. Pastor, welcome sa aton nga pagtuon karon nga tion. Thank you, Pastor. So, basi kon may tamyawon ka bla to sa gihapon sa aton mga kauturan kag mga kaabiyanan nga nagasuportar kag nagasubaybay gid sa aton nga lesson review every Sabbath. Sa gihapon maayong adlaw sa inyong tanan kag stay tuned sa aton nga pagtuon. So amo ini mga kauturan ang aton nga kahigwinan nga aton naman nga pistahan ang pulong sang Dios bago kita magkadto sa aton nga Sabbath School fellowship, no? Kag nakasayod kita nga medyo may mga restrictions naman subong nga mga panahon bangod sang taas naman, no, pagtibuok naman sa mga kaso sang COVID-19. Sa pihak sina mga utod, hindi kita magpaapekto, no? Let us not panic sa sining mga sitwasyon, but let us entrust this in the hands of God kay Ginoo may pangapin gid sa aton, no? Of course, kita nga mga katawhan nga tawag sang Ginoo sa sining nga kamatuoran, malipay kita bangod nga una bes ara sa aton ang mensahe sang maayong panglawas, no? Loss of health ari sa aton. So kabalo kita sa mga prinsipyo kung ano aton dapat himuon agod nga malikaw kita sa nagaduging balatian sa aton palibot karon, no? So I would like to encourage everyone sa tanan mga kauturan diri sa West Visayan Conference nga maghalong kay kita, no? Kay nabalaan naton nga ang virus hindi naton makita. So ang aton sini is paghalong, no? Protect ourselves. I-maintain naton siguro ang paggamit sang face mask kag ang social distancing, likawan ay naton ang close contact gid, no, sa isa kag isa kay way kita kabalo abi kung sino sa aton ang may dalang virus, no? Kay may ara abi nga mga kaso nga mga asymptomatic, no? Wala sila kabalo, wala sila gabatsyag nga may ara sila gali nga amo sina kag amoy na ang nanginhalinan nga makalaton sila sa mga maluya ang ila immune system. So busa halong kita kag of course mga kauturan ang aton nga new start aton gid na i-practice, no? Ang pagkaon sa mga healthy nga mga pagkaon kaangay sang utan kag prutas, no? Amo ginaya ang gin-design sang Dios sa aton lawas nga mag-strong ang aton nga immune system kay iniaway na ni sang immune system, no? Ang aton lawas gintagaan sang Dios ang immune system nga amo ni ang mag-apin sa aton magdepensa sa aton batok sa virus, no, kag sa mga bakterya. So bangod sina ang aton nga katungdanan bilang mga tinaw sang Ginoo amo ang pasanyugon naton ang aton nga immune system, no? So hindi lang pagkaon dira ang ginahambalan naton diri, kinanglan may regular man kita nga exercise, no? Exposure naton sa sunlight kinanglan ina kay ti ang vitamin D importante man, no, nga makapastrengthen sa aton nga immune system, no? Kag ang of course ang tubig, no, Pastor, ang aton nga fluid intake aton taas-taason kay the more nga nami ang circulation sang aton nga lawas, the more man nga
nami ang distribution sa nutrients kag of course naga-strengthen man ang aton nga immune system. Aton tulog, no? Isa sa mga factors nga naganubo ang aton nga immunity bangod nga kulang kita sa tulog. So let us sleep not less than 8 hours, no? Agud nga ang aton nga lawas makakompensate man sang need niya. Ilabi na gid niya sa aton panahon karon mga kauturan, nag-change ang panahon from amihan to habagat. So amo ni nga daw ang aton nga lawas ga-adjust man kagamo ina nga masami mag-abot gani ang mga panahon nga kaangay sina tuhaw ang balatian, no, mga hilanat trangkaso sipon ubo amo na, no. So aton ini nga amligan, no, kag bangod sa aton panahon karon nagtuhaw ang isa ka variant sang virus nga amo na ang COVID-19, amo na nga daw komplikado na ang aton hilanat sa aton panahon karon, no. Now, isa pa gid ka tips nga luyag ko dalon bago kita mag-discuss ang aton nga leksyon mga utod agud nga may ara kita nga idea kung ano aton nga himuon, amo nga mas manami nga himuon ta nga maintenance ang steam inhalation, no. Ang tuob nga ginahambal nila sa iban, no? Pero sa aton steam inhalation, ang aton nga himuon is very simple. Init kita tubig, pabukalo naton ang tubig, ibutang naton sa gamay nga suludlan o labador, kag butangan naton ka isa lang ka pudyot man nga asin, agod nga ang salt, no? Ang sodium, isa na sa mga kwan nga makapaklear sang aton nga nasal passage, no? Sa aton ilong bala nami na siya. Aton nga ibutang sa bowl nga sa labador kag tabunan naton ang aton ulo sang habol or toalya, i-content naton ang init, no, until nga magbugnaw ang ina nga mga 10 minutes, no, 8 to 10 minutes nga patuob naton, no, o kon steam inhalation. Paagi sina mga kauturan, ma-prevent naton kung may mga virus nga mag-enter diri sa aton nga nasal area, sa aton ilong, no, amo na ang entrance abi sang virus, no, pwede siya nga dira nga daan ma-content o kon mapatay siya nga daan. So agud nga ma-prevent kay hindi magsulod sa aton tutunlan o kon magsulod sa aton nga baga, no. So I hope mga utod nga isa ina sa mga aton nga tagaan sang importansya. Of course, no? Hindi kita sagad ka problema sang COVID-19. Iyan isang Ginoo nga may promisa ang Ginoo nga proteksyonan kita. So, ang aton nga ginatawag nga trust, no, sa aton nga Ginoo, no? Amo na ang letter T sa New Start. Amo ang isa man ka importante nga ari gid sa aton tagipusoon, no? So, hindi kita magkalangkod ang Dios ara gid nga magapangapin sa aton sa mga panahon nga ini. Okay? So, I hope nga ang Diyos magpakamaayo sa aton. Kag, of course, dumdumo naton mga utod nga ini nga mga pestilences nga ginambal sa balaan kasulatan. Based sa Mateo 24, size kag city, mga pamuno pa lang ini sang mga kasakit nga aton agyan sa sinaduta samtang kita nagapaabot sa Ginoo. Siling sang Dios nga daw kaangay ini sang babayi nga nagbusong, nga inog bata. Kung sa atong palapit ng Ginoo, no? So let us kabay pa nga matutom kita sa pag-alagad samtang kita atubang sang manasari nga mga paghangkat sa aton nga kabuhi sa sininga kalibutan. So sa sininga tion sa wala pa kita magsugod, no? Pangamuyo anay kita. Gina imbitar ko kamo mga kauturan magduko sang inyo mga ulo, magapangamuyo kita. Ginong Diyos karon nga tion, yari kami magatuon sang imo pulong kabay pa nga tagaan kami sing kaalam sa paghangop sini kag makahatag ini sang inspirasyon sa amon. Samtang kami Ginoo magatuon nahanungod sa katipan nga imo gin plastar sa imo mga katawhan halin sa ginsuguran tubtub gid sa amon panahon kag bisan pa sa katapusan. Kabay pa o Ginoo nga pakamayhon kami ni Pastor Bintura samtang magaplastar sini. Kapag kamayon, maantanan yung mga kauturan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so mag-umpisa kita mga kauturan. Ang aton nga leksyon karon nga simana is the New Covenant, ang bag-o nga katipan, no,
Kag ang aton nga teksto makita sa Jeremias 31 versikulo 31 man, no? Nga nagasiling diri sa hiligaynon nga translation nagahambal kag yari karon nagaabot ang mga adlaw nagasiling ang Ginoo nga magahimo ako sing bag-ong katipan upod sa panimalay sang Israel kag upod sa panimalay sang Huda. Amo na sa ang aton nga memory text, no? Kag mga kauturan, amo ni aton tun-an ang bag-o nga katipan, pastor, no? Nami ni. Okay. Sige, pastor. Dugay na nga mga sinimana, pastor, nga aton ginatunaan ang katipan. Oo. Kag kanami sa atong leksyon kay gina sulit-sulit. Malamuti, pwede mo lang natin tunaan ni once, pero mas maayo gid nga mas matunaw naton kung usangon tagid sing ang karne gani kung usangon, pastor, mga at least mga 30 times, no? At least ma-digest, ma-metabolize kayo kay kon katatlo mo lang usangon ti daw hindi ka Kag kung kaisa lang usahan tulon dayon. tulon dayon ti madunlan. Ti amo na mga kauturan, we have been talking about the covenant, no? Mayara tawag nga daan nga katipan kag bag-o nga katipan. Siling sa atong nga teksto sa time ini ni Jeremiah, and that was about 606 BC, bago na-destroy ang Jerusalem sa pag-atake mula sa mga Babylonians. They were on their time nga naglapas sila sa sa katipan sang Ginoo. Kag part sang katipan abi among kasuguan sang Ginoo. So ang test sang covenant amo ang law, no? So naturally may consequence amo na nga bago pa man sila dala nga mga slaves or captives dito sa Babylon. Isaiah already prophesied, no? Nga in spite niya ginlapas niya ang daan niya katipan, yet the days are coming, meaning future, nga ang Ginoo magahimo sing bago nga katipan. Okay. Pastor, nang ginambal niya diri The days sa are coming. Jeremias 31, no? Ginbasa ko ina memory verse tang 31. Pero kung diri sa 32 hasta sa 34, pastor, Amo na ning future. ginplastar niya, no? Nga yari karon magaabot ang adlaw. di ba? Mag-aabot ang Nagambal adlaw. niya, no? Kag diri nagambal sa 32, hindi suno sa katipan kundi naghimo sa sang katipan, no, sa Israel kag sa Huda. Hindi suno sa katipan nga ginhimo ko upod sa ila mga ginikanan sa adlaw nga gintuytuyan ko sila sa kamot sa pagpagwa sa ila gikan sa Ehipto. Ang akon katipan nga ginlalis nila, bisan ako bana nila, nagasiling ang Ginoo. 33. Apang amo ini ang katipan nga himuon ko upod sa panimalay sang Israel sa tapos adtong mga adlaw, nagasiling ang Ginoo. Ibutang ko ang akon kasuguan sa sulod nila, no? Kag isulat ko ini sa ila tagipusoon, kag ako mangin ila Dios, kag sila mangin akon katawhan, kag indi na sila magtudlo ang tagsa-tagsa sa iya isig katawo, ang tagsa katawo sa iya utod, nga nagasiling kalilaha ang Ginoo kay sila tanan nakakilala sa akon kutob sa labing magamay sa ila, kutob sa labing dako, nagasiling ang Ginoo kay patawaron ko ang kalautan nila kag indi na pagdumdumon ang ila sala. Bakarabi nga. Tiyan mo ng Ginoo, pastor. Makita natin dira sa Hebrews chapter 8 kaysa chapter 9. Amo tong adlaw nga Paul quoted from the book of Jeremiah. Nga ang Ginoo magahimo siya sing katipan, no? Sa panimalay sang Israel, no? Isulat niya ang iya kasuguan sa ila tagipusoon, sa ila panguna-una, siya mangin ila Dios. So kung future magid ang pag-istoryahan, pastor, amo na ginatawag nga better covenant sa atong leksyon with better priest, no? Kay si Jesus sang siya namatay sa cross.
Ikita mo sa Daniel 9, kung familiar ka mo sa Daniel 9, actually 27 I think or 25, nga siya, he shall confirm the covenant with many for 1 week. No, muna. Magahimo siya sing malig-on nga katipan upod sa madamo sa isa ka simana. Kag sa tunga sang simana pauntaton niya ang mga halad nga sinunog. Amo na to ang daan nga katipan atong mga halad. Naguntat na to. Ti nagsulod na kita sa bag-o nga katipan sang dira namatay si Kristo sa cross. Paano? Kung tuuhan mo si Kristo nga imo manuluwas, you enter into a covenant relationship. Amo na ang covenant of grace nga ginbugayan kanya, ginpatawad kaniya, gintawag kaniya gikan sila, ginbaton mo siya nga imo Dios. Kag hindi lang enough nga batunon mo siya nga manuluwas, kundi batunon mo man ang iya kasuguan. So, because the law is the test of the covenant. Basi mamangkot ang mga kauturan, ti duha na ni kakabinan Pastor kay may daan nga kabinan nga ni covenant kag may bag-o nga covenant. Ti ano bala ni ang I-clarify. pamangkot sini kay ang bag-o bala kuno nga katipan amo ini ang pagbag-o man sang daan nga katipan ano? Actually, bangod sa ngalan nga bag-o, ti bag-o gid siya. May daan. Nya kung basa mo dira sa sa Hebrews, nagtaliwan na to ang daan. Kag nagsulod na I think sa John. Nagsulod na kita sa bag-o. Pero ginsiling man dira nga I am writing to them not a new law but the same law, no. Amo gihapon, no. Actually, So, Pastor, kung sa ang atong content, paunod, amo gyapon, only ang expression kaysa una ang law gin-express sa bato. Pero karon gin-express na yes, sa tagipusoon. So klaro ni mga kauturan no nga ang Principle. ginbag-o sa kasugtanan amo ang pamaagi ang prinsipyo nga sang una ginsulat sa bato subong sa tagipusoon. sa tagipusoon. Sa tagipusoon. Amo na posible nga nagambal ang Ginoo diri nga bisan hindi na ninyo iniitudlo sa inyong mga kabataan kay sila mismo kabalo kay ti ara sa ilang Ang tagipusoon. Ginoo mo maga-reveal sa imo, amo na. Pero Pastor, mas maayo pagid sa bag-o kay atong sa daan daw medyo exclusive to, no. Exclusive la Pastor. Although nga in principle dito naman ang mga hintil. Pero kung basahan mo sa sanctuary services, ang makasulod lang to Pastor nga ngalan sa most holy place nga nakigatipan atong nagtuo kag nagparticipate. Hindi tanan nga tawo sa palibot sang Canaan nakigatipan sa Ginoo. Kundi kung i-apply taman ni sa bag-o nga katipan Pastor, God's plan for us is for all nation. For God to love the world. For all the people throughout the world. Pero hindi tanan nga tawo sa kalibutan subong bisan ari na ito sa bago nagsulod sa katipan, no? Depende kung ginbaton mo si Kristo kag ginbaton mo man ang iya kasuguan. Bala mo Pastor, amo ina ang posible nga ma-presume naton pero hindi gali amo kay ngano man wala naton gi-comply ang conditions sang covenant, no? Nga kung batunon ta ang Ginoo, batunon kay ang Ginoo nagatanyag sang kalawasan for free. We need to accept it by faith. Pero ang Ginoo nagasiling niya, ti isulat ko ang akon kasuguan sa ila tagipusoon. Ti karon kun hindi mo pagbatunon ang kasuguan kay basiling away na ng kasuguan, ti hindi ka makasulod sa katipan sa Dios. Kaya nga naman ang proof, ang test ng covenant nga ikaw matutom, takson ikaw sa Ginoo by the law. Kung sa aton pa masulatan ka lang sang kasuguan sa Kung batunon mo, tagipusoon kun batunon mo. tagaan mo sing kahiginan nga masulatan ka. Masulatan ka. No? Kung magsugot ka. Amo na nga ng mga tao nga magambal nga wala na sing kasuguan. wala. Hindi sila kabaton. Wala kay balan mo paano ka makasiling kay part sang covenant ari sa ay isulat ko ang akon katipan akon kasuguan. Anya kay amo ini ang katipan nga himuon ko sa Israel. Tapos atong adlaw nagasilang isulat ko ang akon kasuguan sa ila tagipusoon. No? Sa ila pangon ako mangin ila Dios. Way ka nakasulod sa kasugtanan kung hindi po batunon ang kasuguan. Ginbaton mo ang author pero wala mo ginbaton ang iya nga resita. Kundi you are only good to say nga these people honor me with their lips pero their deeds doesn't correspond to amo their ni mga profession. utod no ang kwansi ni sa tagipusoon na. Tagipusoon. Sa una, kung daladala nila ang
Kaban. Ang kaban sang katipan, ti madumduman nila nga, amunod sila, amo ni. Nagigatipan sila Apat ang sa Dios, ano ang sa tao, ano balang, kung wala gani nagaupod sa ila, lipatan nila, Pastor. Lipatan nila. Kita mo, lapas dahil sila. Yeah, gani. Pero karon daw wala rason nga malipatan naton kay ginbutang sang Dios sa aton nga tagipuson. Amo nang ang nami sini kay ti diri ang balaan kasulatan nagas hambal sa aton nga bago sulatan sang Dios ang tagipusoon, may himuon sa anay nga mga proseso, Pastor Ventura. Tama. Anuhon niya ang aton tagipusoon nanay. Ati Kay kung bato ang tagipusoon, hindi niya masulatan. ang bato, kung ikumpara mo sa kay Moses, ginpatapan na ito, ginpalis na ito. Di ba bago to ginsulatan, di ba ginpalanay, no? Ang rough, no? Ginpalis na ito. Pero kung ang Ginoo iya maghimo, why sing imposible niya pahumukon ko ang ilang I will give them A flesh. I will took away the stony flesh, but I will give them, a stony heart, but I will give them a flesh heart. Na. Humok. Kung mahumok, hindi pwede na masulatan. Sulatan, okay. Ma-engrave na sa Ginoo. So amo na maproseso ang mga hatag sa proseso. Dios. Kag hindi kita amo ang magbago actually sa aton nga heart, no, di ba? Ang Dios amo magahimo gyapon sang proseso sa pagpahumok sa aton tagipusoon, kag niyan siya magihapon ang magasulat. Magasulat. Kung sa aton pa, mga utod, kung tig-a aton tagipusoon, Ati di pares kay paraon, kundi wala nagdulot hardened. ang tagipusoon sang Dios, no? Ang kasuguan sang Dios, no? Okay, So so amo na gali, kung basahon naton sa Hebreo 4, Pastor, no? Nga hindi dapat naton pagpatig-ahon ng aton tagipusoon. Agud makasulod kita sa kasugtanan sa Ginoo, no? Now, kung makadto kita diri kay balaan yung mga utod, ang katipan nga ginhatag sang Dios, ginhatag niya ini sa mga Israelinon. Pero ang aton, ang balaan kasulatan, klaro nga nagahambal sa aton nga hindi ang katipan exclusive, Pastor, sa mga Israelinon. Hindi lang gid exclusive. Kay makita naton nga madamo man sa mga Bible characters nga hindi sila actually by blood Israelites. Oo. Amo na gani kung tanawon ta ang tenses, halimbawa sa antediluvian world, hindi man to sila Israelites, no? They Noah, mga ano. And then after the flood, here comes Abraham, hindi man to sa Israelites. Kaya ang Israel sa time lang na ni Jacob. Okay. So amo na gani nga ang covenant, ang Ginoo nakigatipan man sa nauna nga mga, pero the same ang principle, Pastor, amo lang gihapon. It is a covenant of grace, no? But Noah found grace, si Noah, no, in the eyes of God, di ba? Tapos sa time man ni Abraham, kung aton makita nga ang Ginoo nakigatipan sa iya, tama tong siling mo nga hindi lang exclusive. Kaya bisan ang si Abraham siling sa Ginoo, and in thy seed shall all nations of the earth be blessed. So sa aton pa, that includes everybody. Pero pag sa time na sa Revelation sang Ginoo diri sa pag-renew niya sang covenant, nga gin single out giniya ang Israel. Kay sila tani ang himuon sang Ginoo nga light, Pastor. Kay actually dira sa sanctuary makita naton, Pastor, dira ang 7 golden candlesticks. Amoy na siya ang symbolism sang representation sang whole human race. Kaya nga naman, ang 7 churches, that is not representing Israel as a nation, but that is representing the Christianity church, no? The 7 golden candlesticks are the 7 churches. So that is now Christianity. So in the blueprint of salvation, sa plan sa salvation sanctuary, part gid sang plano sa Ginoo nga luwason ang bugos nga kalibutan. So amo na nga hindi siya exclusive sa ila o galing nagiging selfish sila. Nga daw nag-exclusive na sa ila, amo na nga hindi tumaayo nga katipan. Gin-break nila ang plano sang Ginoo. Nga i-comply sang Ginoo diri sa new covenant. Kaya ang plano naton nga magsunod kita sa plano sang Ginoo nga ginbaton ta ang katipan, nagsulod kita sa katipan, kag amo na nga i-share sa bugos sa kalibutan. Kaya amo nang plano sang Ginoo. Bisan diri sa Isaiah 56, no? 6 kag 7, no? Ang mga dumuluong man nga nagsimpon sa Ginoo sa pag-alagad sa iya, sa pagigugma sa ngalan sang Ginoo, nga mangin iya mga alagad, ang tagsa-tagsa nga nagabantay sang inugpuhay gikan sa pagpasipala sini kag sa paghupot sing malig-on sa akon katipan. Bisan sila dalhon ko sa akon balaan nga bukid,
kaglipayon sila sa akon balay sang pangamuyo, ang ila mga halad nga sinunog kag ang ila mga halad batunon sa akon halaran, kay ang akon balay tawgon nga balay sang pangamuyo tungod sa tanan nga mga katawuhan. Tanan. Nga katawan. Pero diri pastor nakita ko nga kung dumuluong ka dapat mas masunod ka gid. Agod nga makakuan ka sang katipan nga ginhatag sang Dios, matuman ka gid sa kasugtanan nga gin kasugtanan kag ang mga palisiya no o statutes no, mga palatukuran. Kag isa diri nga ginhambal diri amo ang pagbantay sang adlaw nga inog paway. For all nations. Yati siling na para lang na sa mga audio. Kita man mismo ang nag-limit sang aton nga rights nga supposed to be, we have the right to enter into that covenant. Kay isa sa mga kondisyon abi, isulat niya ang kasuguan sa agtang mo. Paano? Remember the Sabbath. Because when you remember, you are using your mind and you are remembering the Creator. Balan mo ang aton nga mind kag ang aton nga heart na kuan na siya mo interrelated siya. So amo na siya nga ini ang covenant nga ini mga kauturan gin-open ini sa bagay nga pasalamat kita nga sa aton karon. Ari na no, nakita na naton natuman na ini ang covenant, pastor. So nami ni mga kauturan nga paghatag sa aton sing assurance nga ang kaluwasan, ang grasya sang Dios no, hindi lang exclusive sa mga Israelinon kundi bisan sa aton nga mga hintil nag-abot ini sa bagay ari kita. We are now the evidence no, the clear evidence nga sining covenant gaginhatag sang Dios sa aton diri sa kalibutan. Now makadto kita diri sa ikatatlo mga kauturan no, kag amo ini diri sa may Miyerkules ang ginatawag nga better covenant no, ang maayo kunong kasugtanan. Ang pamangkot diri, why is the new covenant better than the old covenant? Ano ang nami kuno ang bag-o sang sadaan? Di kung ikaw papilion, pastor. Papilion kasing bago nga sapatos kag daan sapatos. Di ka sa bago. Una nga nami gid siya. Ga kintab-kintab na no. Pero talking about the covenant, mas nami gid ang bago kay balaan mo sa daan niya covenant. All was done, you know, in symbols, no, in ceremony kag sa da medyo hassle gito, da bugat gito mga kauturan. Kaya na ba, kung makasala ka, madala kasing sapat, ang process mula pastor dugay. Dugay siya kag bugat ng bato, no, di ba? Kag mabudlay. Mabudlay. Kag ato ya pastor symbol abi hangpuno pa, batuon ka pa maayo, no? Kag isang una limitado man ang ilang mga access sa learning. Pero sa aton subong dasig pastor kay ang kinaalam magadugang. So nami ini sa bag-o kay ang symbol nangin realidad, no? So Jesus now is the fulfillment of the new covenant. Amo na nga much better siya. Kaya ang halad dito, amo na si Kristo, no? Kag siya man amo ang priest, no? Siya man amo man ang judge kung aton makita dira. Kag of course, aton makita mga kauturan nga dito sa daan nga katipan bala mo pastor theocracy ito sang una. Insigida kung makapatay ka, i-execute ka dayon. Pero sa new covenant, medyo laba-laba pastor ang pagpasinsya sang Ginoo diri nga gintan-ay sa aton nga at least madamo gid ang makabaton sing kaluwasan. So makita naton diri it's for free, it is God's grace, no? Nga gintan-ay sa aton nga kung kita magsulod sa sinang katipan nga batunon ta siya ang aton Dios, kita iya katawhan, batunon ta ang kamatayon ni Kristo nga among bayad sa aton mga sala. And then accept His promise nga ginpatawad kita, no? And then we entered into a new covenant, and then God will be responsible to write the law into our heart. Hindi magaan pastor, kay nga naman si Kristo nang nagakabuhi sa aton. Correct. Si Kristo nang nagakabuhi sa aton. 2:20, no? Gani. Hindi na kita ang nagakabuhi kundi si Kristo na nagakabuhi sa aton. Sa aton. So much better siya, no? Talking about Christ, kay di sa wibis naton nga leksyon pastor nagahambal diri sang covenant, the new covenant priest, no? Kag ang libro sang Hebreo 4
nga gin-elaborate gid ni Paul dira kung ano ang function ni Ginoong Hesus, no? Talking about sang confirmation sang ginatawag nga covenant. No? Kanami ni sa kayti ang Book of Hebrews naga-emphasize siya sang priesthood ni Christ. priesthood ministry ni Priestly Ginoong ministry Hesus. Jesus Christ. So, ang observation dira sa chapter 4, ginpauntat dira pastor ang law, no? Not the moral law but the ceremonial law, no? So there was also a change of the law. There was also a change of Levitical law kon priesthood. Actually sa Levitical law ti may kamatayon to sila, pero si Kristo iya amo ang gintalos nga priest dira, not after the order of Levi but after the order of Melchizedek, no? Nga si Abraham gani naghatag sa ikapulo kay Melchizedek. Si Levi gani nga ara pa lang sa angkan ni Abraham, paid tithe to Melchizedek. Pero ang understanding sang iba naton nga mga utod amo ni ngati kay ginpauntad ang Levitical law, therefore utod man ang tithing. Hindi kita magpasugot sina pastor kay why nakita sing opisina karon sa stewardship of finance. Mga kauturan, wala iya mapauntat ang tithing system. Ang tithing system is not part of Levitical system. Let me substantiate my point. Tungod, wala pa ya ang Levitical system, ara ang Melchizedek system. Let me tell you, according to Hebrews 4, nga ang priesthood ni Jesus Christ hindi pattern kay Levi, kundi patterned after Melchizedek. So pag-untat sang Levitical priesthood, sang namatay si Kristo, atong mga haladalal pastor, nag-untat man ang human priesthood, amo na nga wala ma-include ang priesthood sa sa Ephesians chapter 4. He gave some apostles, some prophets, some pastors. Wala siya madala. Kaya nga man, may ara na kita nga original nga priesthood nga patterned after Melchizedek, amo na si Jesus Christ. Kag siya amo ang better priest. Kaya hindi na siya mapatay. He is a priest forever after the order of Melchizedek, and he is doing intercessory work for everybody. Kag makita man naton diri nga si Kristo nga sang una amo to ang gina-project sang covenant as di ba siya maga-confirm sa ni? He shall confirm the covenant with many for 1 week. Si Ginoong Hesus. Siya ang nag-confirm. So nag-conform amo na siyang ang confirmation gid. Ang amo to naghambal sa Hebrews 10:4 no ang dugo sang sapat wala sing gahom nga magpatawad sa aton kundi ang dugo ni Kristo. Kag ginhambal man sa Hebrews nga ginatawag nga New Testament. Actually Testament and Covenant amo ning aton pagkigkatipan kay Kristo. Nya ang testament mag-take effect lang kung mapatay ang testator, no? So sa Old Testament, when they enter into the Old Testament relationship with God or covenant with God, amo na nga nag-iihaw gid sila sing sapat to confirm the testament nga it will take effect, no? Pero there is a New Testament, siniya there must also be a necessity for a testator to give his life kay hindi mag-take effect. Di ba, magsulat ka sa will and testament, hindi ina mag-take effect kung hindi ka mapatay. Ma-implement lang ina siya kung mapatay ka. Amo man na si Jesus Christ. Nag-take effect ang New Testament, ang New Covenant, at the time nga napatay sa cross. No? So, na-apply na ang principle, mga kauturan, nga we enter into the New Testament era, New Covenant, mga kauturan, nga kita pinili nga katawhan. Hindi nga kita ang nagpili sa Diyos, kundi siya ang nagpili sa aton, di ba, mga kauturan. And we belong to the Israelites. Nga naman, not by blood. Paano, Pastor? By faith. By faith, no? Ang bisan sino nga ara kay Kristo, nangin kaliwat siya ni Abraham, kag manunobli, suno sa saad. No? So, amo na nga better sa Pastor. Tungod, ang pare dira wala na sing kamatayon. He is a priest forever after the order of Melchizedek. Last word, Pastor? Ang last word nimo sa mga kauturan? Mga kauturan, tunaan na gid maayo ang katipan kag sa atong nga leksyon hindi lang ni history o kon history ang nagatuon kita kundi it is all about
His story. It is all the story of God's love for us. Yes. How He deals with men, nga in spite sa unfaithfulness sang tao sa katipan, naton sa Ginoo, but yet God patiently deals with us. He is long-suffering, abundant in goodness and truth. He is not willing that we should perish, but that all should come to repentance. Okay. So thank you gid pastor no. So amo ni mga utod naging masanag na no ang kahulugan sa ginatawag nga katipan no. Kita sa una naghambal ang katipan na aton na intindi lang old and new no nga katipan. Pero diri nato nakita mga utod nga ini nga katipan ang katumanan sini amo si Ginoong Hesus. Si Kristo. Si Kristo gid. Ini nga katipan nagatudlo man kay Kristo. Kag So, kita may dugang pastor. Kag sa sini nga katipan, kung ari kita sa katipan, sa bago nga katipan, mautod ang atong katipan sa Ginoo kung lapason tang sugo. correct. So breaking the law is tantamount to breaking our connection or relationship with God, because the law is the test of the covenant. So please love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So salamat gid mga utod. I hope nga aton na intindihan ang unod sang aton nga pagtuon karon nga semana, and I hope nga mangin guidance nato ni kag above all mangin inspiration naton as God children nga nagapaabot sa iya malapit nga pagkari. Sa pagtakop sa aton nga pagtuon, aton nga i-request si Pastor Ventura sa pagpagabot. May nga balaan, may gumaw nga Dios, salamat gid sa imo paghatag sing kay gayunan niya kami nakatuon sang leksyon kag sang kaya dako nga pribilehiyo niya kami nangin kabahin sang imo katipan. Buligi kami Ginoo nga adlaw-adlaw bago ang amon katipan sa imo, new every morning, dear Lord, that we will be able to preserve our relationship with you. Buligi kami nga pinagi sa imo bugay, mangin matutom sa pagsunod sa imo palatukuran. Nga batunon namon si Kristo, kag batunon ang imo kasuguan Ginoo sang gugma, kag ibantala ang mayong balita sa imo kaluwasan. Ikaw Dios nga mahigugmaon, gusto mag higkatipan sa tanan niya katawhan, pinagi sa imo bugay. Gani o Dios, i-bless ang tanan sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen.